Magandang araw sa lahat. Ang aming paksa ay tungkol sa pagdidisenyo ng mga aralin na nagpapalawak ng critical thinking at creativity. So, ang aming subtopic 1 ay tungkol sa debate. Ang debate ay isang mabisang estratehiya sa pagtuturo na nagpapalakas ng critical thinking at creativity. Sa pamagitan nito, na ipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang opinyon sa mga kontrobersyal na issue batay sa ebidensya. Ang estratehiyang ito ay hindi lamang nag-uudyok sa mga mag-aaral na pag-isipan ang kanilang posisyon, kundi nagtuturo rin sa kanila ng mga kastanayang analytical at komunikatibo. Masasabing ang debate ay isang mabisang estratehiya sa pagtuturo na nagpapalakas ng critical thinking at creativity dahil sa pamamagitan nito, natutulungan ang mga mag-aaral na mag-isip ng mas malalim at humanap ng makabagong solusyon sa isang issue. Ang mga mag-aaral ay natututo ring bumuo ng kanilang opinyon batay sa ebidensya dahil hindi lamang nila basta-basta sinasabi ang kanilang pananaw, kundi sinusuportahan din nila ito ng katotohanang nakuha mula sa isang pananaliksik. Dumapo naman tayo sa mga hakbang sa pagsasagawa ng debate. Una, pumili ng kontrobersyal na issue. Mahalagang pumili ng kontrobersyal na issue sa pagsasagawa ng debate dahil ito ang nagbibigay buhay at saysay sa ganitong uri ng diskusyon at dahil ito ang nag-uudyok upang maging mas kapaki-pakinabang at makabuluhan ang diskusyon para sa kalahok at tagapakinig. Halimbawa, maaring pagtalunan ang dapat bang ipagbawal ang mga plastic na produkto. Ang pagpili ng paksang ito ay upang mas mapukaw ang interes ng mga mag-aaral. Pangalawa, paghahati sa mga grupo. Hatiin ang klase sa dalawang grupo ng pro at con. Bawat grupo ay kailangang magsaliksik at maghanda ng mga ebidensya na sumusuporta sa kanilang pananaw. So, mahalaga ang paghahati sa mga grupo sa pagsasagawa ng debate dahil ito ang nagbibigay daan sa mas organisadong debate at mas produktibong diskusyon, kung saan ang bawat grupo ay tututok lamang sa kanilang argumento na nagpapadali sa pag-unawa sa punto ng bawat panig. So, halimbawa, ang paksa ng debate ay tungkol sa dapat bang ipagbawal ang mga plastic na produkto. So, sa paghahati sa grupo, ang bawat grupo ay magbibigay ng kani-kanilang argumento batay sa kanilang posisyon bilang pabor o tutol sa isang paksa. Ikatlong hakbang sa paggawa ng debate. Sa yugtong ito ng debate, ang bawat grupo o individual ay bibigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang kanilang mga argumento sa isang sistematikong paraan. Mayroon silang layunin na patunayan ang kanilang paninindigan gamit ang lohikal at ebidensyang mga pahayag. Habang sinasagawa ang debate, ang kabilang panig ay maaring magtanong o magbigay ng ribat upang pahinain o questionin ang argumento ng kanilang panig. Sa yugtong ito, mahalaga ang sumusunod. Una, klaridad ng argumento. Kailangan malinaw ang paglatag ng bawat punto upang madali itong maunawaan ng mga nakikinig. Pangalawa, paggamit ng ebidensya. Ang mga pahayag ay dapat suportado ng mga datos, pananaliksik o eksperyensya upang maging mas kapani-paniwala. Ikatlo, pakikinig at pagsagot. Ang mga kalahok ay kailangan maging handa na makinig sa kabilang panig at sumagot ng malinaw at maayos upang maipagtanggol ang kanilang posisyon. Halimbawa nito, sa isang debate tungkol sa papabawal ng plastik sa mga pangunahing lungsod, ang isang grupo ay maaring maninindigan sa panig na dapat itong ipagbawal dahil masamang epekto nito sa kapaligiran. Ipapakita nila ang mga datos tungkol sa polusyon, sa karagatan at mga kaso ng pagkamatay ng mga hayop dahil sa plastik. Samantala, ang kabilang grupo ay maaring magtanong o magsabing paano makakaapekto sa mga negosyo at manggagawa ang ganitong pagbabawal. Iyon ang magiging pagkakataon upang ipaliwanag ng unang grupo ang posibleng mga alternatibo, gaya ng eco-friendly na mga produkto na maaring magbigay ng bagong trabaho. Ikaapat na hakbang ay ang pagsusuri at pag-reflect. Pagkatapos ng debate, mahalaga na bigyan ng oras ang bawat isa upang suriin kung ano ang natututunan. Sa yugtong ito, nakatuon na hindi lamang sa mga argumento, kundi sa pagdinilay kung paano ito nakakaapekto sa pananaw at pag-unawa ng mga kalahok. Kadalasang ibinibigay ang mga tanong sa naglalayong pag-isipin ng mga kalahok na naging proseso ng debate.
hindi lamang sa nilalaman, kundi pati na rin sa kanilang sariling saloobin o bias na maaring nagbago. Sa ganitong paraan, lumalalim ang kanilang pag-unawa sa paksang pinagdidebatehan. Maaring silang magtanong sa kanilang sarili kung paano ba sila nagdebate. Magaling ba sila sa pagbibigay ng argumento? O kailangan pa nilang mag-improve sa pagsagot ng mga tanong? Halimbawa, pagkatapos ng debate tungkol sa pagbabawal ng plastic, maaari itanong ng guro, paano nagbago ang iyong pananaw tungkol sa plastic? Mas nakikita mo ba ngayon ang mas malalim na epekto dito sa kapaligiran o sa ekonomiya? Ano ang mga bagong impormasyon ang natutunan mo mula sa kabilang panig? Ang isang estudyante na dating naniniwalang hindi praktikal ang pagbabawal ng plastic ay maaaring mapagnilay at amining hindi niya napagtanto ang laki ng epekto ng plastic sa mga karagatan hanggang narinig niya ang ebidensya nilatag ng kabilang grupo. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Krisa Pergula at dumako naman tayo sa mga benepisyo ng debate. Bakit ba mahalaga ang debate? Ano ba mga benepisyo nito upang mapalawak ang critical thinking at creativity ng mga kabataan? So una rito sinasabi na ang debate raw ay nagpapalawak ng kaalaman. So ang mga mag-aaral ay kailangan magsaliksik at pag-aralan ng iba't ibang issue o mga panig ng issue. Kumbaga, pag sinabi nating pagsasaliksik, ito is research. Common sa mga mag-aaral na pag may debate, nagre-research tayo upang magkaroon tayo ng kaalaman, makabuo tayo ng matibay na argumento doon sa kabilang panig. So, halimbawa, kung meron tayong debate tungkol sa kahalagahan ng pagsasaka, so ang isang mag-aaral na pabor sa organic farming ay dapat mag-aral tungkol sa mga benepisyo nito, gaya ng masustansyang pagkain. Ayan. So, dapat din nilang pag-aralan ang mga argumento ng mga hindi pabor tulad ng mga hamon sa mas mataas na gastos at mababang ani. Para makapag-analisa sila kung ano pa ang matibay na argumento na ibabato nila sa kabilang panig. So, sa sinabi ko kanina, pag nauunawaan natin ang argumento ng iba, so magkakaroon din tayo ng pag-unawa sa ibang perspektibo o pananaw sa isang argumento. So, halimbawa, kung ang issue natin ay tungkol sa pagsasara ng mga kalsada sa pedestrian, so ang mga mag-aaral ay kailangang alamin kung ano ang sinasabi ng mga taong tumututol dito, gaya ng mga driver na nag-aalala sa traffic congestion. So makatutulong ito sa kanila na mas maunawaan ang kabuuang epekto ng desisyon. So dito naman tayo sa pangalawang benepisyo na nagsasabing pagbuo ng kasanayang analytical. So bakit nga ba? So ang debate ay nagtuturo ng pagbuo ng matibay na argumento at pag-unawa sa mga oposisyon. So halimbawa, kung ang debate natin ay ukol sa pagpapatupad ng curfew sa mga kabataan, so kailangang ipakita ng mga mag-aaral kung paano makatutulong ang curfew sa kaligtasan ng mga kabataan. At dapat din nilang suriin ang oposisyon na nagsasabing ito ay naglilimita sa kalayaan ng mga bata. So dahil din dito, dapat mahalaga rin ang pagtukoy sa mga kahinaan ng oposisyon. So sa parehong halimbawa kanina, so maaaring ipakita ng isang mag-aaral na ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lugar na may curfew ay mas may mababang rate ng krimen, kaya mas ligtas ang mga kabataan kahit na may mga nagsasabi na hindi ito epektibo. Ang pangatlong benepisyo naman ay nagsasabing nagpapalakas ito ng komunikasyon ng mga bata. So, ang pakikipag-argumento at pagsagot sa mga tanong ay nagpapabuti sa kanilang kakayahang makipag-usap. So halimbawa, kung bibigyan sila ng mga katanungan, ang mag-aaral ay natututo kung paano malinaw na ipahayag ang kanilang mga ideya at sagutin ang mga tanong mula sa audience. So, kung may nagtatanong kung bakit mahalaga ang sining, so yan ang halimbawa,
dapat silang makapagbigay ng mga konkretong halimbawa ng mga artist na nagbigay ng inspirasyon sa arts. So, gaya nila Francisco Baltazar. So, halimbawa lamang yan. So, nalilinang din ang pagsagot ng mga tanong ng mga kabataan. So, sa debate, maaring itanong ng mga kamag-aral kung paano makatutulong ang sining sa pagbuo ng creativity. So, dapat makasagot ang mga mag-aaral ng maayos na nag-uugnay sa mga aralin sa sining at ang mga benepisyo nito sa mga estudyante sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, sa ganitong paraan, ang debate ay hindi lamang nagdadala ng impormasyon, kundi nagbubuo rin ng mga kasanayan na mahalaga para sa mga mag-aaral na nagiging handa sila sa mga hamon sa hinaharap. Sa problem-based learning ay maaari silang bigyan ng guro ng mga sitwasyon na sila mismo ang hahanap ng kasagutan o solusyon para matuto sila mismo sa binigay ng guro. So, yan ang isang halimbawa ng problem-based learning. So, hindi lamang siya isang paraan na para makakuha agad-agad ng kasagutan. So, kailangan muna nilang maghanap ng solusyon para may matutunan sila. Ngayon ay dumako naman tayo sa hakbang sa pagsasagawa ng PBL. Una ay ang pagpili ng real-world problem. So, halimbawa, ang problemang maaaring tungkol sa pagsasaayos ng basura sa komunidad, mahalaga na ang napili ng issue ay may kaugnayan sa kanilang karanasan. So, para mas mapalawak pa ang kanilang ideya, dapat ang problemang ibibigay ng guro ay kumbaga may alam sila or may ideya na sila kung paano yan matutugunan para mas mapadali ang kanilang pagtatalakay. Ang ika-4 na hakbang sa pagsasagawa ng problem-based learning ay ang pagsasagawa ng proyekto. Ang mga mag-aaral ay maaaring lumikha ng mga proposal o campaign upang maipatupad ang kanilang mga solusyon. Maaaring magsagawa ng presentasyon sa klase. So, ang pagsasagawa ng proyekto ay isang epektibong paraan upang palawakin ang critical thinking at creativity ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-isip ng mga solusyon sa mga tunay na problema at pagdidisenyo ng kumpanya. At ang mga mag-aaral din ay nagkakaroon din sila ng pagkakataon na ma-apply ang kanilang kaalaman sa isang praktikal na konteksto. Halimbawa, ang problema ay maraming nakakalat na basura sa paaralan, lalo na sa kantina. So, ang solusyon ay hikayatin ang mga mag-aaral na mag-recycle at magtapon ng basura sa tamang lugar. At halimbawa naman sa pagsasagawa ng proyekto ay ang pagbuo ng proposal na ang pamagat ay basura mo, responsibilidad mo. At ang layunin naman ay yun nga ang hikayatin ang mga mag-aaral na mag-recycle at magtapon ng basura sa tamang lugar. At ang target audience naman sa pagbuo ng proposal ay yung mga mag-aaral sa paaralan na iyon. At halimbawa ng mga aktibidad ay ang pagdidisenyo ng mga poster or flyers na may nakakaingganyo na larawan o slogan at paggawa ng maikling video na nagpapakita ng tamang paraan sa pagtapon ng basura at paglagay ng mga basurahan na may label na sa kantina para sa mga recyclable na basura. At ang halimbawa naman yung presentasyon sa klase ay ang mga mag-aaral ay magpre-present ng kanilang proyekto sa iba pang mga klase. Iprepresent nila yung nagawa nilang maikling video na napapakita ng tamang paraan sa paghiwalay ng basura. Sa pamamagitan ng mga proyekto, ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga paksa at mahasa ang kanilang mga kakayahan. Ang huling hakbang sa pagsasagawa ng problem-based learning ay ang pagsusuri at feedback. Matapos ang proyekto, magbigay ng oras para sa feedback mula sa guro at kapwa mag-aaral. Tatanungin kung ano ang mga naging hamon, halimbawa kung ano ba ang pinakamahirap na bahagi ng proyekto, kung nahihirapan ba sila sa pagbuo ng proposal dahil sa maikling panahon or oras na binigay ng kanilang guro,
at ano ang kanilang natututunan. Halimbawa, ano ang mga bagong kasanayan o kaalaman sa proyekto. Mga ganiyang tanong. So, dapat snappy lang ang feedback. Dapat sa feedback ay ipapakita din natin na pinapahalaga natin ang kanilang mga pananaw. Dapat gamitin natin ang feedback para mapabuti ang kanilang mga proyekto. Sa hinaharap sa pagsasabi ng feedback ay sasabihin din natin kung ano pa ang dapat i-improve. Dapat din purihin natin sila na mabuti at magandang ideya ang kanilang nagawa sa proyekto. Halimbawa, napakaganda ng proyekto mo, na-impress ako sa iyong pagkamalikhain at pagsisikap. Ang feedback ay para naman mas lalo silang maengganyo at pagbutihin nila lalo ang mga sumusunod pa na proyekto. Tatalakayin ko naman ang benepisyo ng PBL. Una, praktikal na kaalaman. Nagiging mas makabuluhan ang pagkatuto dahil nakatuon ito sa mga tunay na issue. Ang praktikal na kaalaman ay mahalaga dahil ito'y nakatuon sa tunay na mga issue at pangangailangan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na ilapat ang mga teorya sa totoong buhay, magbuo ng kasanayan sa paglutas ng problema, magbigay ng inspirasyon at pag-unawa, at maghanda para sa mundo ng trabaho. Sa kabuuan, ang praktikal na kaalaman ay nagbibigay ng halaga at kasanayan na kailangan para sa tagumpay sa edukasyon at trabaho. Ang pangalawa naman ay ang kakayahang mag-isip ng kritikal. Ang mga mag-aaral ay hinahamon na suriin ang problema mula sa iba't ibang anggulo. Ang paghahamon sa mga mag-aaral na suriin ang mga problema mula sa iba't ibang anggulo ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas malawak na pag-unawa, nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip, nagbubuo ng empatya, nagbibigay daan sa pagiging makatotohanan at nagpapalawak ng pagkamalikhain at inobasyon. Ito ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay sa mga mag-aaral ng kakayahan na kailangan para sa kanilang pag-aaral, trabaho at buhay. Ang panghuli naman ay teamwork at pakikipagtulungan. Sa proseso ng PBL, natututo ang mga mag-aaral sa pakikipagtulungan at pahalagahan ang opinyon ng iba. Sa proseso ng Project-Based Learning or PBL, natututo ang mga mag-aaral na makipagtulungan at pahalagahan ang opinyon ng iba sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga grupo. Ito ay nagpapalakas ng kanilang mga kasanayan sa komunikasyon, pag-unawa sa iba't ibang pananaw, paglutas ng konflikto at paglikha ng mga makabuluhang karanasan sa pagkatuto. Ang PBL ay nagbibigay ng mga mahalagang kasanayan na kailangan sa paaralan at sa totoong buhay. Dumako naman tayo sa konklusyon. Sa pamamagitan ng debate at problem-based learning, ang mga guro ay makakalikha ng mga araling nagtataguyod ng critical thinking at creativity sa mga mag-aaral. Ang mga estratehiyang ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagbuo ng kaalaman, kundi nagiging daan din ito upang maging mas mahusay ang mga estudyante sa kanilang mga papagpasya at pagsasagawa ng solusyon sa mga totoong problema sa huli. Mahalaga ang mga ito sa kanilang hinaharap bilang mga responsable at mapanlikhang mamamayan. Sa pamamagitan ng mga estratehiyang ito, ang mga guro ay nakapagbuo ng isang kapaligiran sa silid-aralan na naghihikayat sa mga mag-aaral na maging aktibong kalahok sa kanilang pagkatuto. Sa kabuuan, ang debate at problem-based learning ay mga epektibong paraan upang mahubog ang mga mag-aaral na maging mga individual na may malawak na kaalaman, malikhain at may kakayahang mag-isip ng kritikal. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga hindi lamang sa kanilang pag-aaral, kundi naging sa kanilang pagiging produktibong miyembro ng lipunan. Ayun lamang po.